Para po sa ating main verse, punta po tayo sa unang hari, chapter 19. Unang hari, chapter 19, verse 1 hanggang verse 4. Lagyan po natin ito ng tanda dahil babalik-balikan po natin po ito. Unang hari, chapter 19, verse 1 hanggang verse 4. Ako po muna ang babasa and salitan po tayo hanggang sa makarating po sa verse 4. Verse 1, isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay na tabak ang lahat ng mga propeta. Kaya't siya'y natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay. At dumating sa Beerseba na sakop ng Juda at iniwan ang kanyang lingkod doon. And punta naman po tayo sa verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 13 mula po sa unang hari, chapter 19. In 3 to 1, nang marinig iyon ni Elias, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. Dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Magandang gabi po ulit, brothers and sisters. Kaya ngayon, dadako po tayo sa kwento o sa buhay po ni Elias. Sa katunayan, ito pong si Elias, siya po yung taong kagamit-gamit po ng Diyos. Siya yung taong masasabi po natin na tao din po ng Diyos. Si Elias, na nagbibigay din po ng mga himala, gumagamit din po ng kapangyarihan ng Diyos upang magpagaling ng mga tao at marami pang mga bagay. Nang sa katunayan, isa po siya sa saksi na nagpapatunay na mayroon po talagang Diyos. Pero sa kabilang banda, ito po yung versikulong magpapatotoo na si Elias ay mayroon din pong pinagdadaanan. Mayroon din po siyang panlulumo. Katulad din po natin siya. Ito pong si Elias. Kaya hindi natin maipagkakahila sa ating pong buhay na nakakaranas din po tayo ng mga problema, ng mga depression, mga panghihina. Kasi kung si Elias, naranasan niya po iyon, tayo din po. Mas higit pa po tayo doon. Kasi si Elias, isa po siyang tao na likas na gaya rin po ng sa atin. Ito po yung sinasabi sa Aklat ng Santiago. Punta po tayo sa Aklat ng Santiago, chapter 5. Santiago, chapter 5, verse 17. Verse 17, babasahin ko po. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. Hanggang dito na lamang po. Kung pagtutunan pansin po natin, si Elias, meron po siya mga bagay na pinagdadaanan. Kumbaga, kahit siya yung taong kagamit-gamit ng Diyos, ibinigay na rin po ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan para po kay Elias, para magpagaling ng mga tao, pero sa katunayan, meron din po siyang panghihina. Ano po yung mga likas na meron siya, na gaya rin po ng sa atin? Tatlong bagay yung ating pag-uusapan sa mga oras po na ito. Ito po yung karakteristik ni Elias. Ipapakita ko po, para mas maintindihan niyo po, magbibigay ako ng isang o ng tatlong halimbawa. Una, si Elias, nakaranas din po siya ng pagkatakot. Fear. Which is katulad din po namin ng mga tao, kahit na nasa atin na po na yung Diyos, pagkatapos po na tayo maligtas, meron pa rin po tayong pagkatakot. At pangalawa, yung sumunod, yung kanya pong lack of faith. Nanghihina rin po siya sa kanya pong pananampalataya. At pangatlo, yung kanya pong sarili ay kinukumpara niya rin po sa iba. Kaya itong tatlong bagay na ito po yung likas na mayroon po si Elias,
yung kanya pong mga kahinaan na meron din po tayo bilang po mga Kristiyano. Kaya hindi natin maipagkakaila sa ating sarili na bakit meron tayong problema, bakit meron tayong pagsubok na pinagdadaanan pagkatapos na tayo po yung maligtas. Kasi baka yung iba, iniisip po nila, after salvation, baka okay lang ang lahat. Baka wala tayong problema. Kasi nasa sa atin ang Diyos. Pero hindi po. Kung nagkaroon din po ng panlulumo ito pong si Elias, tayo din po na mga Kristyano ay meron din pong kahinaan. Una sa pag-uusapan natin about fear, tungkol po sa pagkatakot. Sa atin po ng mga tao, ano pong takot ang meron po tayo? Yung takot especially pagdating po sa evangelism. Tingnan po natin, balik po tayo sa unang hari, chapter 19. Unang hari, chapter 19, sa verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay in 3, 2, 1. Kaya't siya'y natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay, at dumating sa Beerseba na sakop ng Juda, at iniwan ang kanyang lingkod doon. Ibabahagi ko po yung background tungkol po dito kung bakit po siya nagkaroon ng takot. Dahil po, sa panahon nito, nagkaroon po ng paligsahan sa pagitan niya at sa pagitan po ng mga alipin, ito pong si Jezebel. Yung po mga alipin ni si Jezebel, sila po yung mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan at papatunayan nila sino ba yung tunay na Diyos na meron sa kanila. Ngayon po, nagwagi ito pong si Elias. Nabalitaan po ito ni Jezebel. Kaya na, pagkatapos na mabilitaan ito ni Jezebel, ipinarating niya yung balita dito po kay Elias na sinasabi, papatayin niya si Elias dahil sa kanyang ginawa sa kanyang mga alipin. Dahil po sa depression na yun, nagkaroon po ng takot ito pong si Elias. Ano po nangyari? Tumingin siya sa tao sa halip na sa Diyos. Ngayon, ikukunik ko po ito sa ating pong evangelism, sa pag-evangelize. Nagkakaroon tayo ng takot sa tao, hindi po sa Diyos. Sa katunayan, tayo po, na mga Kristyano, nagkakaroon tayo ng takot pagdating po sa pag-evangelize kasi dalawang bagay ang meron po tayong pagkatakot. Kapag nag-evangelize tayo, una, iniisip natin na makakaramdam tayo ng rejection. Na baka yung feeling natin na ayaw nating ma-reject, ayaw natin na tinatanggihan tayo ng mga tao. Kaya naisasantabi muna natin yung pag-evangelize natin sa mga tao. At isa pa po, yung tungkol po sa paghiwalay. Ano pong ibig sabihin? Meron po kayong mga kakilala, mga kaibigan. Meron po kayong mga malalapit na mga kaibigan. Pero natatakot kayong i-evangelize sila kasi baka magkaroon ng pagbabago sa inyo pong relasyon. Na baka pag in-evangelize nyo sila, and then magkaroon na po ng sa pagkataon po na yon, baka hindi na po maging okay yung inyo pong sitwasyon. Baka pag nagkikita kayo lagi, umiiwas na po siya. Yun po yung takot na meron. Una, rejection. Pagtatanggi. Pangalawa, separation. Paghiwalay sa mga malalapit nating kaibigan. O sa mga malalapit po nating mga mahal sa buhay. Kaya ito po yung takot na meron po tayo, pero yung takot po na yan, tinitignan po kasi natin o nagfo-focus tayo sa mga tao. Hindi po sa Diyos. Kasi hindi po natin nakikita ano bang kapangyarihan ng Diyos para po sa atin na magamit po tayo. Dahil kung titingin tayo sa tao, hindi natin talaga sila may evangelize. Kung titingin tayo sa rejection, kung titingin tayo sa closeness na meron tayo sa kanila, hindi natin sila may evangelize. Kaya napakarami po sa atin, ipinagpapaliban po yung pangangaral ng Ebanghelyo, lalo na po sa mga mahal po natin sa buhay. Meron po pangako yung Diyos, hindi tayo niya pababayaan, hindi tayo niya iiwan. Kahit man maraming mga rejection na dumating pagdating po sa ating evangelism, ang Diyos, siya yung nangunguna sa atin para gabayan po tayo. Aklat ng Deuteronomio, punta po tayo. Deuteronomy chapter 31, verse 6. Chapter 31, verse 6 ng Book of Deuteronomy. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1.
Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humayong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Kaya tayo po na mga pinabanal sa harapan po ng Diyos, hindi po tayo dapat nag-evangelize, meron lamang pong Bible seminar. Araw-araw, sa kapanuhunan o sa hindi kapanuhunan, ipangaral natin yung Ebanghelyo. Natural po sa atin yung pagkatakot. Gaya po ng sinabi ko po kanina, maski po si Elias, na taong ginamit ng Diyos, meron din pong likas na gaya rin po ng sa atin. Yung likas po na yun, isa yun yung sa pagkatakot sa mga tao. Natural po yan sa atin, pero kailangan nating harapin yung pagkatakot na meron po tayo. Balik po tayo, Unang Hari chapter 9. Pag-usapan naman po natin yung pangalawang, chapter 19, verse 4. Yung pangalawang likas na meron po si Elias na gaya po ng sa atin. Chapter 19, at punta naman po tayo sa verse 4. Verse 4, ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang, at dumating at tumupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana na nagsasabi, sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Sabi po dito ni Elias, siya'y humiling na siya'y mamatay na sana. Ito po yung kahinaan niya sa pananampalataya. Meron po siyang lack of faith. Kasi nung time na tinignan niya po yung pagkatakot dahil po kay Jezebel, nawala yung kanyang pananampalataya sa Diyos, even though na ginagamit siya ng Panginoon. Kahit na merong pong pagkilos yung Diyos para po sa kanya. Nanghina po yung kanyang pananampalataya. Kaya hindi natin din masasabi sa ating sarili na matatag na tayo sa pananampalataya. O tayo po talagang malakas na o strong yung ating faith pagdating po sa evangelism. Kahit po yung mga malalakas, yung mga kaya makapag-evangelize, dumarating din po sa pagkakataong nanghihina din po sila. Pero tayo po, huwag tayong give up, huwag tayong sumuko. Kung si Elias, ito po yung kanyang ginawa, hindi ito yung paraan para malagpasan po natin yung ating mga kahirapan o yung mga pag-uusig na meron po tayo. Kasi si Elias, sumuko na po siya. Ang sabi niya, siya'y humiling na siya'y mamatay na sana. Kung ipagpalagay niyo po, kayo yung magsasabi nito, hirap ka na sa buhay mo, na Panginoon, pwede bang kunin mo na ako? Gusto ko na lang mamatay. Parang ginigive up na rin po natin yung ating buhay sa Panginoon. Na para bang ayaw na rin po nating gamitin tayo ng Diyos. Huwag po tayong sumuko. Magkaroon po tayo ng kalakasan kasi sa pamagitan po ng pananampalataya, magkakaroon po tayo ng pagtitiwala sa harapan po ng Diyos. Hebreo, chapter 10, verse 38 hanggang verse 39. Aklat ng mga Hebreo, chapter 10, verse 38 hanggang verse 39. Babasahin ko po sa verse 38. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Verse 39, kayo po ang bumasa in 3, 2, 1. Ganito po mga kapatid. Yung pananampalataya natin, mula nung naligtas tayo, meron na tayong pananampalataya mula nung araw nung naligtas tayo. Nag-start tayo sa unang pananampalataya. Po nun, nabubuhay na po tayo sa pamagitan ng pananampalataya. At sa pangatlong paraan ng ating pananampalataya, nag-e-evangelize po tayo sa pamagitan po ng pananampalataya. Pero marami pong ganito po yung kanila pong sitwasyon. Naligtas po sila by faith.
Nagpapatuloy sila sa kanila pong buhay Kristiyano sa pamagitan po ng pananampalataya. Kaya nag-a-attend pa rin naman po sila. Ang problema nga lang, humihinto na po sila sa ganitong paraan. Dahil hindi nila ito ginagamit. Yung pag-evangelize sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pong ibig kong sabihin? Marami pong mga taong hindi ligtas pero nakakapag-evangelize po sila. Nag-evangelize po sila pero wala silang tunay na pananampalataya. Tayo po, meron tayong tunay na pananampalataya. Kaya nakakapangaral tayo ng ebanghelyo sa pamamagitan po ng pananampalataya. Pero marami pong mga kapatid, sumusuko na, itinitigil na po yung pag-evangelize. Pansinin niyo po, during the Bible seminar, napakarami pong mga kapatid, ayaw po talaga mag-evangelize. Hindi ko po ibig sabihin na required para po sa atin na mag-evangelize. Pero kahit papaano, magkaroon po ng progress. Subukan po natin. Naalala niyo po yung tungkol po sa Samuel Academy about the indirect evangelism? Direct evangelism, nangangaral tayo ng ebanghelyo sa pamagitan po ng ating mga labi. Pero yung indirect evangelism, ito yung pangangaral ng ebanghelyo pero sa pamagitan po ng ating pagkilos. Kumbaga gumagawa tayo. For example, nagsiserve tayo sa mga lost souls. During the Grand Bible Seminar, meron po mga invitee, pupunta po dito. Yung ibang mga kapatid, mag-evangelize. Ano po ang gagawin nila? Nagsiserve sila sa pamagitan po ng mga kape at ang mga biskwit. Ito po yung indirect evangelism. Na kahit hindi po nila ibinubuka yung kanila pong mga labi, kahit papaano, ipinapakita po nila kung sino sila bilang isang Kristiyano. Kasi ito po yung paraan na pag-evangelize. Pagdating po sa school, ganun din po. Sa mga nag-aaral, kapag nasa loob po tayo ng paaralan, ipinapakita natin kung sino tayo sa harapan po ng mga kaklase natin. Sa pamagitan ng maayos na pamumuhay. Dahil hindi naman po tayo pwedeng pumasok sa loob ng paaralan o pumasok sa trabaho na para tayong barumbado. Kasi sa pamagitan po ng pagkilos natin o ng mga behavior natin, nag-e-evangelize din po tayo. At kung paano din po natin sila kinakausap, kinakamusta. Kaya itong tatlong bagay na ito, mula nung naligtas tayo, nagpatuloy tayo sa buhay pananampalataya, dapat hanggang sa pag-e-evangelize, maipagpatuloy po natin yung ating pananampalataya. Ito po yung naging problema ni Elias, kaya sumuko po siya. Inalis niya na po yung pag-evangelize. Ito po yung nangyaring problema. Pero tayo po mga Kristiyano, huwag natin tularan yung ganun pong bagay. Pero gaya po ng sinabi ko, si Elias ay may likas na gaya rin ng sa atin. Dumanaras din siya na parang katulad din po sa atin. Okay? Wala siyang kapangyarihan, totally. Tao lang din po siya. Tayo din po. Kasi baka inakala natin, kasi mga karakter sila sa Bible, kaya magaganda yung kanilang pananampalataya. Pero hindi po. Parang katulad lang din po natin sila. Sila po yung mga early Christian. Tayo naman yung tinatawag na mga Kristiyano sa modernong panahon. Kaya tayo po na mga Kristiyano, kailangan daigin po natin yung sanlibutan sa pamagitan po ng pananampalataya, which is yung pag-e-evangelize. Tingnan po natin unang 1, chapter 5. Unang 1, chapter 5, verse 4 hanggang verse 5. Unang 1, chapter 5, verse 4 hanggang verse 5. Sa may lumang Tagalog version, page 410. Verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Verse 5, basahin niyo po ng sabay-sabay, in 3, 2, 1. Kaya sa pamagitan po nito, kailangan madaig natin yung sanlibutan sa pamagitan po ng pananampalataya. At pangatlong bagay, kinumpara po ni Elias yung kanya pong sarili sa kanya pong mga ninuno. Mahilig tayong magkumpara. Balikan po natin, unang hari, chapter 19. Pangatlong likas ni Elias na meron po tayo, unang hari, chapter 19. Sa verse 4. Sa huling parte ng verse 4,
Sabi po dito, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Ikinumpara niya po yung kanyang sarili sa kanya po mga ninuno. Marahil yung kanya po mga ninuno, magaling po pagdating po sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. Magaling po pagdating po sa kautusan ng Diyos. Pero nung time na nais na siyang patayin ni Jezebel, nawala sa kanya yung nanghina po siya sa pananampalataya, kaya ikinumpara niya na po yung kanyang sarili. Marami po mga kapatid, ganito po. Iniisip po nila, mahina ako sa pag-evangelize. May mga kapatid na kaya mag-evangelize kumpara sa akin. Kaya tumitigil po sila sa pag-evangelize. Pag meron pong Grand Bible Seminar, may mga kapatid talaga na ayaw na pong mag-evangelize. Kasi ang thinking nila, may invitee naman eh. Okay lang yan, tutulong na lang po kami sa gawain. Pero hindi po. Lahat po tayo ng mga Kristiyanong tinawag ng Panginoong Diyos, tinawag tayo, ang pinakaunang ministeryo natin, pagpapangaral ng Ebanghelyo. Sa kahit papaanong paraan, maliit na bagay, medyo yung pag-evangelize na kahit sa magaan na paraan, kahit hindi vocal, gamitin natin. O kahit makapag-invite tayo, huwag po nating iasa sa ibang mga kapatid. Although meron po mga kapatid na malalakas pagdating po sa pag-evangelize. Pero huwag tayo mag-focus sa kanila. Huwag natin ikumpara yung ating sarili sa kanila na sumusuko agad tayo dahil mayroong mga kapatid na mas kayang mag-evangelize. During the street evangelism, maaari baka nangyayari po ito. May mga ibang kapatid na hindi na po sumasama sa street evangelism kasi takot po sila mangaral ng ebanghelyo. Kaya iniisip nila, dahil yung mga kasal group ko naman, matatag naman sila. Kahit ma-reject sila, wala problema naman sa kanila. Huwag po ganun. Lahat tayo magkaisa. Subukan natin mangaral ng ebanghelyo. Napakaganda ng purpose ng Samuel Academy para turuan po tayo na maipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Ano man mga relihiyon na meron po sila. Nang sa ganung paraan, maggamit po talaga tayo ng Diyos. Kaya huwag niyo pong ikukumpara yung inyo pong sarili pagdating po sa ibang mga kapatid. Sa ikalawang Korinto, chapter 10, Ikalawang Korinto, chapter 10, verse 12. Ikalawang Korinto, chapter 10, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila ay hindi nakakaunawa. Dahil sa pagkakataon nito, yung iglesia ng mga Korinto, sila po, nagkukumparahan sila sa bawat isa. Pero tayo po na mga kapatid, huwag natin ikumpara yung sarili natin sa bawat isa. Oo, meron pong matatag sa pananampalataya, meron pa rin pong mahina sa pananampalataya. Pero tayo po na mga Kristiyano, alam niyo po yung pinaka-best comparison, ikumpara mo yung sarili mo sa dati mong ikaw. Kung mas mahina ka sa pananampalataya mo noon, tingnan niyo po, kung mas may improvement yung ginagawa mo ngayon. Pero mas worst case, kung mas nag-evangelize ka noon, masipag ka noon, pero ngayon, mahina ka na sa pag-evangelize. Ito po yung pinaka-best comparison between you and yourself. Hindi po ikaw at sa ibang mga kapatid. Magkakaiba po tayo ng level of faith. Magkakaiba po tayo ng pananampalataya. Mas maganda pong ikumpara natin yung sarili natin. Taon-taon, tignan po natin, kung nagagawa po natin yung resolution natin, meron bang pagbabago sa ating pong buhay? Especially sa ating pananampalataya? O sa pag-evangelize natin, kahit na ma-reject tayo, mas nagiging matapang ba tayo? Kaya sa tatlong bagay po na ito, nalikas na meron po si Elias, kahit papano, meron pong awa at habag ang Diyos. Tinulungan pa rin po siya ng Diyos, kinumfort, inaliw po ito pong si Elias. Balik po tayo, unang hari, chapter 19. Unang hari, chapter 19, verse 11.
verse 12. Unang Hari chapter 19, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. Paano po siya kinomfort ng Panginoon? Sa pamagitan ng isang banayad at munting tinig. Mayroon pong banayad at munting tinig na narinig, ito pong si Elias. Ito po'y tinig na salita ng Panginoon. Kaya kapag naramdaman niyo po na yung Panginoon ay kumakausap po sa inyo, di ba, napakasarap po sa pakiramdam. Pero wag naman po yung abang naliligo ka sa sera, biglang may magsalita, kapatid. Pero sa panahon po natin, ito pong pang-comfort ng Panginoon. Ano po yung banayad at munting tinig? Ito pong salita ng Diyos, yung Biblia mismo. Araw-araw nakikita po natin siya. Araw-araw, maaari po natin siyang gamitin, basahin. Ito na po yung banayad at munting tinig mula po sa Panginoon. Kaya kapag nare-reject po tayo, napanghihinaan po tayo ng loob, basahin po natin yung Biblia. Ipakita natin sa ating sarili na malakas tayo. Sa pamagitan ng Biblia, nakukomfort tayo. Halimbawa, Exodus 13:13. Ang Panginoon na makikipaglaban sa iyo. Ang dapat mo lang gawin ay manahimik. Isaiah 41 verse 10. Ano po sabi? Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Napakarami po mga versikulos dito po sa Biblia na kinukomfort po tayo ng Diyos kapag napanghihinaan po tayo. Ito po yung banayad at munting tinig ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Ini-encourage kayo ng Panginoong Diyos na magbasa po ng Biblia. Marahil, marami po talagang mga kapatid, kapag napanghihinaan, ano pong ginagawa? Maganda po yun, umaattend kayo ng church, nakipag-fellowship kayo sa mga kapatid, pwede kayong magpa-counseling kay pastor, pwede kayong mag-pray sa Panginoon, pero mapapansin niyo po yun, parang may kulang. Ano po yung kulang? Yung salita ng Diyos. Kasi hindi niyo po narinig yung kanyang banayad na munting tinig. Yung encouragement ng Panginoon para po sa inyo. Ito pong pagbabasa ng Biblia. Kaya tuwing meron po tayong kahinaan, kahirapan, magbasa po tayo ng Biblia, dito po tayo tutulungan ng Panginoon Diyos. Kaya kailangan natin ipagpatuloy na magbasa po ng Biblia. At dito po, magbibigay kalakasan din po sa atin ito na maipangaral ang Ebanghelyo. Kaya mababasa nyo rin po, inuutos ng Panginoong Jesucristo, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang tayo makapangaral din naman doon. Kasi sabi ng Panginoon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. So mako-comfort tayo na kailangan nga pala natin mag-evangelize. Ano po yung tinig na narinig po ni Elias? Tingnan po natin sa verse 13. Unang Hari, chapter 19, verse 13. Nang marinig iyon ni Elias, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumuyo sa pasukan ng yungib. Dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, basahin po natin ng sabay-sabay, in 3, 2, 1. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sa tingin niyo po, bakit siya tinanong ng Panginoon? Anong ginagawa mo rito, Elias? Although alam po ng Diyos kung bakit naroroon po ito pong si Elias, pero may nais iparating ang Panginoong Diyos sa kanya. Nais pong iparating ng Panginoon na bakit ka nandito, Elias? Hindi ba kasama mo ako? Hindi ba papatubayan kita? Hindi ba yung kalakasan mo ay nasa akin? Bakit ka na naririto ngayon? Ipinapahiwatig po ng Panginoon na anuman yung mangyari, tutulungan po siya ng Diyos. Ito po yung comfort ng pag-aliw ng Panginoon Diyos para po sa Kanya. Ginagabayan at pinapatubayan din po tayo ng Diyos. Pero kung susuko tayo, dahil po sa takot natin, sa pag-reject sa atin, o yung baka mahiwalay tayo sa mga mahal natin sa buhay o sa mga kaklose natin dahil po sa pag-evangelize, baka tanungin tayo ng Diyos, anong ginagawa mo rito? Ito pong si Elias, pagkatapos niyang mabalitaan yung tungkol po sa planong pagpatay po sa kanya, pumunta siya sa Beerseba. Pagkatapos ng Beerseba, pagkatapos niya makapagpahinga, pumunta niya naman po siya doon po sa ilang. Yung pong ilang,
Meron din po tayong ulang at Beerseba sa buhay po natin. Kapag nanghihina po tayo, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Nagiging comfort natin yung ating sarili. Yung iba, babalik na lang po sa mga worldly na mga makasalanan. Bilang kalakasan nila, magpapatugtog sila ng mga worldly music. Yung iba naman, manonood na lang ng mga reels para maalis yung kanilang stress. At yung iba naman, yung kanila pong Beerseba at ilang, yung kanila pong bahay. Hindi umaatin ng church. Bakit po? Kasi nandun sila sa Beerseba nila. Saan? Nasa bahay, nagpapahinga. Imbes na mag-aral ng salita ng Diyos, magpakalakas. Umalis tayo doon po sa comfort zone natin, physically. Umalis tayo doon sa Beerseba, sa ilang. Harapin natin yung pong takot. Kasi baka nagpapahinga ka sa bahay, hindi ko umati ng church. Baka tanungin ka ng Diyos, anong ginagawa mo riyan? Ba't ka nandyan? Eh di ba dapat nasa church ka, nagpapalakas? Hindi ba nagtitrain ka? During the street evangelism, hindi tayo tumutulong. Nasa bahay, nagre-reels. Magugulat ka na lang, baka tanungin ka ng Panginoon, anong ginagawa mo dyan? Nag-evangelize sila doon, samantalang ikaw, nagpapahinga ka dyan? Kailangan po tayo ma-comfort ng salita po ng Diyos. At kailangan natin bumalik sa posisyon kung saan tayo itinawag ng Diyos. Kaya ito pong si Elias, sinabihan ulit siya ng Panginoong Diyos, umalik ka sa Damasco. Ipagpatuloy mo yung iyong gawain. Tingnan po natin, Unang Hari, chapter 19, verse 5. Chapter 19, sa verse 5. Verse 15 po. Basahin po natin ng sabay-sabay, in 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Kaya binigyan po siya ng pagkakataon ng Diyos na gampanin yung kanya pong posisyon. Marami po sa atin mga mag-aaral, college, high school, babalik na ulit tayo sa pag-aaral this coming Monday. Ibinabalik ulit tayo ng Diyos doon po sa Damasco, kung saan nangaral tayo before. Pagbalik natin doon, balikan natin yung mga na-evangelize natin before. Kamustahin po ulit natin sila. Subukan natin ulit na i-close, kamustahin, at i-evangelize. At sa iba naman po, kapag mayroon tayo nakilala ng mga bago, subukan natin silang samahan, i-close. Subukan po natin silang i-evangelize ulit. Napakagandang opportunity. Ito pong magmula Monday, especially sa mga high school, magbabalik pa aral na po sila. Kaya bumalik po tayo. Kaya sabi po ng Panginoon sa Unang Hari, chapter 19, verse 15, sinabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Kaya ito po yung pagkakataon kung saan kailangan natin bumalik. Kasi po lahat ng mga gawain natin, hindi po tayo nagkukulang. Si Elias, ganito po. Si Elias, may mga bagay na nagawa na po siya para sa Panginoon. Dumagal na rin yung panahon, marami na po siyang kinilos para sa Panginoon, meron na rin po siyang gantimpala. Ang problema, during that time, na nais siyang ipapatay ni Jezebel, nalimutan niya po yung biyaya ng Diyos para sa kanya. At nalimutan niya na meron na rin po siyang nagawang posisyon na nagtagampoy po siya. Kasi tumingin na po siya sa pagkatakot sa Panginoon. Sa pagkatakot sa mga tao. Tingnan po natin. Unang Hari, chapter 19, verse 18. Verse 18, kayo naman po ang bumasa in 3, 2, 1. Binigyan po siya ng comfort ng Panginoong Diyos. Ano po yung comfort na yon? Sabi po ng Diyos, mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel. Sino yon? Yung mga taong, lahat ng mga taong hindi lumuhod kay Baal. Ibig sabihin, hanggang ngayon, meron pa rin po mga taong sumusunod sa Panginoong Diyos ng dahil po kay Elias. Kasi inakala po ni Elias, dahil
nais siyang ipapatay ni Jezebel, parang halos lahat kaaway niya na. Na parang wala na siyang nagawang tama. Kasi tayo po, tingnan niyo po, may mga na-evangelize po tayo, although hindi lang nagpatuloy. Pero kahit papaano, may na-evangelize po tayo, may natulungan na po tayo, at nakapaglingkod na rin po tayo kahit papaano sa loob ng iglesia. Pero kapag napanghinaan tayo, na-reject man tayo, sumusuko na agad tayo. Hindi natin naaalala yung mga dating nagawa natin. Kaya pinapaalala sa atin ng Diyos, mayroon kang mga nagawa dati. Ibig sabihin, hindi ka laging failed. Hindi ka laging nagfa-failed sa mga gawain mo. Kapag nahihirapan ka, ano po ang iniisip mo? Lahat ng buhay mo parang laging may problema. 'Di ba? Kapag nanlulumo ka, kapag umiiyak ka, ang feeling mo parang wala kang nagawang tama. Pero minsan pinapaalala sa atin ng Diyos, mayroon kang ginawang tama. Hindi mo lang maalala kasi nasa oras ka ng kapighatian mo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, mayroon pang 7,000 na mga tao na hindi lumuluhod kay Baal, na hanggang ngayon sumusunod pa rin sa Panginoon. Kaya dito, kinumfort, inaliw po siya ng Panginoon Diyos. Ipagpalagay naman po natin dito po sa church, kung makapaglingkod po tayo sa mga brothers and sisters. Minsan, di ba, dumarating tayo sa pagkakataon na nagkakatisuran po tayo. Mayroon pong mga hindi pagkakaunawaan yung ibang mga kapatid. Kapag dumarating sa yung pag-aaway, feeling mo parang kaaway mo lahat. Kapag mainit yung ulo mo sa loob ng church, nadadamay halos lahat. Yung iba, pag nakikita ka nakasimangot, parang hindi ka napapansinin. Tama? Hindi ka papansinin kasi nga, natatakot sila sa'yo. Pero kapag hindi sila lumalapit, iniisip mo naman na ayaw nila sa akin. Kasi nga, nakasimangot ka. Kaya di ba ina-encourage lagi tayo, kapag nasa church tayo, i-set aside muna natin lahat ng mga problema, pumunta tayo dito ng nakangiti. Upang sa gayon, yung mga brothers and sisters, maapektuhan niya, ma-adapt niya yung ngiting meron ka. Pero kung pupunta ka rito sa church, pagbukas ng pinto, wala pong lalapit sa inyo. Mahihirapan po silang lumapit sa inyo. Pero kahit paano, sa onting paglilingkod po sa mga brothers and sisters, for example, ito po. Itong baso, maglagay ka lang po dyan, sobrang nakaka-appreciate na. Ibig sabihin, may nagawa ka pong tama, kahit papaano. Tingnan po natin. Matthew chapter 25, verse 36. Matthew 25. Verse 36. Verse 36 hanggang verse 40. Medyo mahaba po, kaya verse 36, ako po yung unang babasa, at tuloy-tuloy po tayo hanggang sa makarating sa verse 40. Verse 36, ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinutuloy ka, o hubad, at dinamitan ka? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Although mahina tayo sa evangelism, pero kung simpleng bagay na pag-abot lang po ng isang baso para po sa mga ligaw na kaluluwa, isa na po yung mahalaga, kagamit-gamit ka sa harapan po ng Diyos. Nakakapag-evangelize ka indirect para po sa mga ligaw na kaluluwa. Kahit papaano may nagawa ka. Pero kung isipin mo lagi, opo, naglilingkod naman ako sa kanila, nagbibigay ako ng candy sa kanila, nagbibigay ako ng kape, kapag naiihi sila, sinasamahan ko sila sa CR, hindi sa loob, pero sa labas. Pero hindi po ako nakakapag-evangelize. Huwag ko yung panghinaan.
kahit papaano, natutulungan niyo po yung pong ligaw na kaluluwa na makapag-focus po sa Bible seminar para po sila'y maligtas. Ito po yung malaging kabahagi na po para po sa kanila. Okay po? Kaya nakapag-evangelize na po tayo sa katunayan. Lahat po tayo nakapag-evangelize na. Huwag niyo pong iisipin na wala tayo na evangelize kasi mahiyain tayo. Hindi po. Maliban na lang kung kayo po ay wala po talagang ginagawa sa loob ng church. Atin ang church, ibababa yung bag, uupo, nalimutan, kakain pa pala muna. Pagpasok ng church, uupo sa may kusina, kakain, after kumain, pupunta dito sa main hall, ibababa yung bag, uupo, manonood ng Bible seminar, pagkatapos makikipag-unahan umuwi. Sila po yung mga taong walang ginagawa. Pero kung magtutulungan po tayo sa bawat isa, kahit yung simpleng pagbigay ng candy, napakahalaga na po yun sa harapan po ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, during may Bible seminar, taga-abot ka ng candy. Gumawa ka pa rin po. Tulungan niyo po sila, kamustahin niyo po sila, tanungin niyo po sila kung may katanungan po sila, kung meron po kayang sagutan, sagutin niyo po. At kung hindi, pakiusapan niyo po yung counselor o yung pastor para ma-counseling po sila. Ganun po, napakasimple. Ngayon po, isa-summarize ko yung ating pong natutunan. 3 bagay na meron pong likas, ito pong si Elias. Yung likas na meron po siya, yung likas na gaya rin po ng meron sa atin. Pagdating po sa evangelism, fear, takot. Dahil po may takot tayo pagdating po sa rejection, na ayaw nating ma-reject. At fear pagdating po sa separation, na baka balang araw, hindi na natin sila magiging ka-close. Pangalawang bagay, na likas na meron din po si Elias, yung pong lack of faith. Naghihina rin po siya sa pananampalataya, na parang tayo din po ay nanghihina din po sa pananampalataya pag dumadating po tayo sa pagkakataon na tayo po ay nanghihina or nagkakaroon po ng takot. And pangatlo, pagkumpara sa ibang mga kapatid. Kaya best way of comparison, ikumpara mo yung sarili mo. Mas naging maayos ka ba sa buhay pananampalataya kumpara before? O kung hindi, i-check nyo po maigi. Much better na mas nag-i-improve, nag-level up yung ating pananampalataya. At pagkatapos po nun, when it comes sa pananampalataya, naligtas na po tayo sa pananampalataya, kaya meron na tayong tunay na pananampalataya. At nabubuhay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Pero huwag tayong susuko. Pagdating po sa evangelism, nag-evangelize dahil meron tayong nasa atin yung tunay na pananampalataya sa harapan po ng Diyos. Ito po yung mga bagay na kailangan po nating pagbulay-bulayan. Lalo-lalo na, kapag tayo pong nahihina, huwag nating kakalimutan, kino-comfort tayo ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang banayad at tinig, para po maaliw tayo. Ano po yung banayad at tinig ng Panginoon? Yung kanya pong salita. Ito pong Biblia. Araw-araw, magbasa po tayo ng Biblia. Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid. Hopefully, marami po tayong natutunan sa mga oras po na ito. At pasensya na, kung medyo hindi po ako nakapag-prepare ng maayos. And yun naman po, maraming salamat po.